Ipapantay sa ordinaryong tao. Kung tunay na nakakakilala ang tao at may pandama, ang ordinaryong tao ay huwag niyang ipapantay sa isang naglilingkod. Ngayon, kung manloloko yung nanlilingkod at nanloloko yung lingkod, maipapantay mo nga sa ordinaryo. Mapaparatangan mo nga kung ano-ano. Mabibintangan mo nga ng kung ano-ano. Subalit, kung hindi, mananagot ka sa Ama. Hindi po ako nananakot. Dahil yun ang pangako niya sa akin eh. Dahil ginawan kita ng, hoy kapatid, kilalanin mo ang Ama ha, damhin mo. Sinabi mo pagtalikod mo, kasi may sala. Ako ba? Hindi. Ikaw na nag-isip ng di maganda. Halimbawa, sinabi ko, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon. Pagariin mo sa puso mo. Sabi mo, pagariin. Di ko nadama eh. Sinong may kasalanan? Yung nangusap. Hindi. Halimbawa, sinabi, hoy, alam mo ba si Petra, si Juan, kanyang pala ugali. Huwag na kayo maniwala. Sapagkat, maninira pala eh. Boy bang Ama? Ngunit, kahit anong paninira ang gawin at di nagbibigkas ng salita na laban sa mga nagsasalita, sigurado, nandyan ang Ama, kasama mo siya, siyang bahala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ba't ito binabahagi? Kung may liwanag kayo, pakita nyo. At yan ang patutong may liwanag nga kayo. Tapos na yung bibig na katsismosahan, tapos na yung pusong maraming hinanakit pagdaramdam, at tapos na yung isip na kung ano-ano pumapasok para mapakita na sa inyo ang liwanag. Ngunit kung sinasabi mong nasa iyo ang liwanag, ang ginagawa mo na may hindi sa liwanag, sino dinadaya mo? Niloloko mo? Sarili mo. Kaya naman, mabuti ang isip mo ngayon, mamaya'y gulo na naman. Kaya naman, ngayon masaya ka, mamaya'y hirap na naman ang kalooban mo. Hindi ka makali. Hindi ka na makali, miya't-miya. Sapagkat, hindi mo matanggap yung totoong magpapaliwanag sa iyo ng dapat at magbibigay sigla at anak ng puso mo. Subukan ninyo. Tanggapin ninyo mga mahal ko. Papatag ang isip nyo, kahit na may dinadala kayo. Sapagkat ang wikay ito, ako ang pamatok nyo. Hali kayo, mga napapagal sa inyong mga pasanin sa buhay. Lumapit kayo sa akin. Sapagkat sa akin nakasalalay ang buhay ng sinuman. Maliwanag po yan. Tama baga? Kung magkagayon at naunawaan nyo ang salitang yaon, nanamnamin nyo, pagtitiwalaan nyo, kaya't di nyo kailanman magagawang mag-isip ng masama sa kapwa nyo. Naglilingkod kung kayo'y totoo, sapagkat yun ang patutoong lingkod kang totoo, hindi mo pinag-iisipan ng masama rin ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung totoo ka, hindi ka mag-iisip ng hindi maganda. Sapagkat kung nasa katotohanan ka, hindi mo pag-iisipan yung kapwa mo naglilingkod ng tapat. Kaya nakapagsalita ka at nakapagsalita ng hindi nararapat, hindi ka totoo. Yun ang totoo nun. Ngunit kapag totoo ka, hindi ka makapagsasalita ng laban sa iyong kapwa. Higit sa kapwa mo lingkod at sa kapwa mo naglilingkod. Yan ang patuto na kapag naglilingkod ka man, ngunit gayon ang gawa mo, nasa pagkatao ka. Kaya't di mo maaabot, di mo matatarok ang kalooban ng Ama sa iyo. Sapagkat ang tinatarok mo, pagkatao mo, hindi ang kanyang espiritu. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahirap na magaan. Bakit ko tinurang mahirap na magaan? Sapagkat sa damdamin, sa isipan nyo bilang tao'y mahirap, ngunit magaang magagawa ng amayaan sa inyo. Mabigat kung dadalahin nyo, ngunit magaan pa rin. Kung didibdibin nyo'y tunay na mabigat sa inyong dibdib. Ngunit kung sama nyo'y lalagak at sa kanya kayo magtitiwalang lubos
at sa kabila ng pagtitiwala niyo'y gumagawa kayo ng marapat at ginagawa niyong kaparaanan, ituturo niyang daan para sa inyong tagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ilagak, ibahagi, tanggapin ang Ama na tunay, wagas, tapat, kailanman. May ginagawa ang totoong tao at kapwa-tao niyong nakikipagtotoo na walang nakababatid maliban ng Ama. Ngunit, may naganap sa buhay ng kapwa niyo na di nila kagustuhan, huwag niyo silang pagtawanan. Katulad ni Magdalena, nawala siya sa katotohanan, kaya niya nagagawa ang kasalanan. Subalit, nang siya magbalik loob, tinalikuran lahat ang sala, hinahamak ng mga taong mapagmagaling at mapagmapuri para naman kung sino silang walang kasalanan. Kaya tanong tinuran, dumampot ka nga ng bato kung sino sa inyong walang kasalanan at pukulin ang babaeng ito. May pumukul ba? Alam mo palang nagkakasala ka rin, bakit tumahama ka ng kapwa mo? Alam mo palang nagkakasala ka rin, bakit dinadalaira mo kapwa mo? Kung batid mo ikay may kasalanan, sa Ama ka manghingi ng tawad, ngunit huwag mong hamakin ang kapwa mo. Pagharian kayo para mapatotohanan ang liwanag ay nasa sa inyo at ang liwanag na yaon ay taglay ninyo. Pawang katotohanan, masaya sa kalooban ng nakikipagtotoo, ngunit mahirap ang kalooban ng taong hindi totoo. Pagpalain kayo. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. At maniwala kayo't sa hindi, tanggapin nyo't hindi, si Apo Kunching may mga kinakausap na hindi niya batid. Wala siyang kamalayan sa mga pinagsasalita, pinagsasabi, o mga inulat. Subalit, kung sa palagay nyo siya gumagawa ng istorya sa buhay, nagkakamali pa rin kayo. Kaya nga, ang tapat at totoo naman, dyan mo makikita kung totoo ang nadama niya at nakilala Espiritu ng katotohanan, takot na magbigkas siyang hindi dapat. Kaya naman, ang bawat kaisa ay totoo, ang nakipag-isay katotohanan at ang naging makatotohanan, iisang taglay, Diyos, amang walang hanggan. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Tanggapin at hindi nyo may kinakausap na walang kabatiran si Constancia sa kanilang kaganapan sa buhay. Ngunit niloob kong ibigkas at kausapin niyaon upang marapat na ipabatid kong walang nalihim sa kanilang buhay. Subalit hindi ibig sabihin, iwanan ko sa kanya at itatala ko ito upang magkasalat siya at ibahagi sa kapwa niya. Yan ang patotoo. Ang gawang Espiritu ay di magagawa ng tao at ang ginawa ng Espiritu di magagawa ng sinuman na tao. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tsakaramahaleya, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay ay buhay at walang buhay kung wala ang ating Ama. Ang Panginoon, walang tagapagligtas kung wala siya na binaba ng Ama. Kaya, kumusta ba Mary Jane? Paganda. Ha? Okay na, okay na. Dapat talaga, kasi sayang yung beauty mo eh. Pag nanghuli ka ng tutubi. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, at alam niyo po, humisan ang pinaghihirap ng kalooban ko. Yung natao na akala ng tao ay pinatamaan, wala naman po akong alam doon. Ano? Kapag natatapat na yung mga homily sa yung pagbasa at nilagyan ng pahayag, napatamang sa inyo, wag po kayo mag-isip na pinatatamaan kayo. Sapagkat
Tandaan po ninyo lagi, hindi ako ang pipili ng sasabihin ko. Kung ano yung bibigkas sa araw na yon, yun ang gusto. At napatama namang nandoon ka, nataong naroon ka, abay, hindi ibig sabihin pinipersonal kita. Ay, Diyos ko, tama ko, kung maglilingkod po ako ng personalan na lang, hindi na. Bakit po? Anong pakinabang ko doon? Anong kapakinabangan ko pong kakamtan doon? Meron po ba? Wala, baka matigatig lang ang buhay ko. Baka magulumihanan lang ako. Dahil pagkatao Kaya ayoko po. Kaya kung sa palagay ninyo, kayo pinatatamaan, ako na po humihingi ng tawad sa Ama para sa inyo. Pero, bahala kayo. Hindi po ako manghihingi ng tawad sa inyo dahil wala akong kasalanan sa mga mensahe ngayon. Dahil hindi ko alam. Ngayon, kung mismo ako po nagkasala sa inyo, hihingi ako ng tawad. Tama po ba? Kaya, kung humihingi ako ng tawad sa inyo at may kasalanan ako sa inyo, ipatawarin niyo ako. Dahil kasalanan ko nanghingi ako ng tawad. Pero hindi ko po hihingi ng tawad dahil di ko naman gusto yun. Kaya, I'm sorry my love. Kung di ako mahingi ng tawad, buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay po ba nga ma? Sa inyong lahat, pagpalain po kayo, napakasarap, ng malinis ang isip, ng malinis ang damdamin, at walang iniisip na, ba't ganun si Petra, si Pedro, si Wayana, tsa-tsa-tsa-tsa-tsa. Alam niyo po, wala nang puwang yan Pag naglilingkod ka at marami kang ginagampanan para sa kabanalan, wala nang puwang ang isip na yan. Kulang na kulang nga ang oras mo Pag-iisipan mo pa yung ganon. Ano po? Tulad po ngayon, di po ba mabait kayo? Wala kayong sipon. Ako'y meron. Kaya, wala nang bendisyon. Baka magkasipon kayo, sisinyo pa ako. Buhay ba nga ma? Mabait naman po kayo. Tumanggap na kayo. May tinanggap na kayo. Sapagkat 10 beses ko man kayong bendisyonan ni Rick, wala kayong tinanggap walang mangyayari. Ngunit kahit hindi ko po kayo, binindisyonan ng kamay na ito, dahil wala naman pong kapangyarihan ito Siya po meron Gamit lang ito may pakinabang na po kayo nakamtan May sakit pa po ba kayo? Malinaw na po. Ang tubig. Eto po. Pag dumating ang baha, pati yung poso, lumalabo ang tubig, nabungkal yung ilalim. Makakalipas ang ilang araw, lumilinaw na yung tubig sa poso. Ganyan din po yung nalabuan ng isip. Kung hahanapin ang katwiran ng Ama, maliliwanagan at malilinisan ng kanyang duming isip. Sige po. Kapag lumalim ang baha, ang ilog ay napuno, malabo Ngunit, kapag natapos na tumining, nakikita mo yung may kangkong sa loob, May water lily sa ilalim. Ganyan din po. Kapag nanlabo ang isip ninyo, darating ang pagliliwanag niyan kapag tumining na yung kasamaan at ang Ama'y tinanggap niyong tuwiran. Buhay ba nga ma? Ang dagat po ba? Habang lumalalim po ba'y anong kulay? Mga sul-ngasol? Maberde-berde? Ano pa? Parang nagre-rainbow color, pumunta ka sa mababaw, ano nakikita mo? Ganyan. Kapag malalim ang pananampalataya ninyo at malalim na ang pananaw nyo sa Ama, malawak ng pangunawa nyo, nagiging makulay ang buhay nyo. Buhay ba nga ma? Pukunching, nagpaalam ka na. Sabi niyo tapos na, ba't ngayon nangungusap? Yan ang patutuko sa inyo, na hindi lumilisan ng Espiritu. Kaya't sabihin ng pagkatao, ora-ora, dapagdakay, maaring Espiritu. Paano nyo ngayong hahamakin si Constancia? Paano nyo ngayong susuriin ang Espiritu at pagkatao? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan. Sapagkat bilang pagkatao hindi masasambit yaon at hindi matatarok ng bilang katauhan. Ngunit sa Espiritu, kung taglay ninyo Espiritu, may pangunawa kayong taglay. Kaya't sumayin nyo ang kapayapaan. Nakita mo ngayong kulimlim, ikaw ba ang nagpapaliwanag ng langit?
para makita ang mga sulngasol, kulay, abo, puti, na ulat? Hindi. Kung magkagayon at may tiwala ka sa ama mo, bakit di mo sabihin, Ama, nagtitiwala ako sa iyo, ano man ang naging balumbong ng dilim sa buhay ko, liwanag mo. Ano man ang kabiguan ko, tagumpay na dulot mo. Ay kakantin ko, buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Nekkaramanayahanam, pinakamahirap. Ang wika nga, kapwa mo'y madadaya mo, maloloko mo, ngunit ang spirito, kailanmay hindi. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawa at maliwanag na kaisipan. Sa gayon maabot nyo ang kalaliman at kalawakan ng kabanalan at katotohanan ng Ama. Magnasa, maglayon kayong maging tapat at totoo sa Kanya. Sa gayon maabot nyo ang Kanyang karaniman, matatarok nyo ang Kanyang kalawakan, at makikilala nyo ang Kanyang kapangyarihan, at ipakikilala niya naman kung sino siya sa inyong taglay. Sa pamamagitan ng di nyo nakikita, ngunit nadaramang Espiritu niya. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal.